Hello? Hello sir, good afternoon po. Yes, Allen? Yes po. Yes, oo, oo. Yan so, Ayun, anyway, magandang hapon sir. Bale tatlo po kasi oo, kaming present dito sir, si Mr. Dindo, si Mr. Allen, and ako po si Mark. okay, Yes po. So meron okay. meron po kasi kami sir na naka-ready po na 45 questions. Mhm. Is it okay lang po ba sir? For 45? yes po. 45 Yes as po. in 1, 1 to 20, 30, 40, yes po sir. 1 to 40? 45 sets of question po sir. Yes po. Dami ah. Okay, sige. Hindi natin alam kung matatapos natin ng Sige isang sir. oras yan. Yes po, bale Ha? bibilisan ko sir para hindi rin po makain masyado yung time niyo sir. Okey Sige, po. Sige sige, sir, kung ano sige. pong abutin natin sir, we'll take it po, Oo, okey na po yung gano'n sir. oo, oo. Okey, yes po, Sige, sige po. ngayon pagka naman paulit-ulit ay i-aano na lang natin. Sige, sige. Okay. Okey, Sige, sige po sige, sir, let's no start na. problem po sir. Bale Oo. mag-i-start na po kami and naka-record po. Okay. Yes po. Yes, yes. Bale Sige. for background and setup po for introduction, can you tell us po how you first got into hydroponics po? Actually, aquaponics Quezon City, part lang ang hydroponics. No? So are you asking me about aquaponics or hydroponics? Bale sir, Would you know the difference? aquaponics po. Aquaponics, Yes so po, iba ang hydroponics ha. yes po. Now, aquaponics is we use fish and then we process yung mga fish waste o yung mga dumi ng isda para maging nutrients sa mga halaman, while ang hydroponics gumagamit tayo doon ng mga synthetic fertilizer. Okay, so walang isda sa hydroponics. Now, yung hydroponics kasi is a technique, no, na hindi tayo na tubig lang ang ginagamit natin, hindi tayo gumagamit ng lupa. Kaya tinawag siyang hydroponics, no, but it can stand alone. So ibig sabihin whether aquaponics, so yung may hydroponics sa aquaponics, no, pero part lang ng aquaponics 'yon. Okay? So if you're asking about, so are you asking me about aquaponics or hydroponics? Just to be clear. Hello? Hello po sir. Ako po pala si Dindo, yung ka-group po ni Mark. Yung ano po kasi namin, yung thesis po namin is actually aquaponics integration system po. Bali Okay, po, sige, sige, oo. Sige, clear naman. Okay, yung okay, po, sige, sige. Napuputol ba? Hindi sir, clear naman po. Clear. Yes Oo, po. sige, sige. Ah, Okay, sige, sige. Clear ko lang kasi baka mamaya magkamali kayo. May mga tumatawag kasi sa akin na na about hydroponics, although I can still I can still answer most of the questions about hydroponics, pero mas well versed ako sa aquaponics. okay po. Okay, so I think it's clear na. yes po, yes So po. ano yung first question? Sige, let's do the first question. Ito na po. No? Okay sir, for ano naman po, water and nutrient management, how do you monitor po or ma-maintain yung water quality na nandun sa system ng ginagamit niyo po? Sandali, pangalawang question na ba yan? Yung first question ba, answer, hindi pa yata eh. Ano ba yung Ay, first question? yes sir, actually, ang question po namin yung unang question po namin is, how did you Oo. first got into ano po, aquaponics po? Okay, way back 2017 no nag-start ako sa pag-aquaponics Noong 2017 puro research lang ako, Yes no? po. And then 2018 nag-start na ako mag-build ng system ko. Mali-mali yung binild ko noong 2018. Kasi buong 2017 puro research lang ako doon, wala akong binibuild.
Okay, so nag-ano lang ako, kine-create ko lang sa mind ko nung 2018, put up na ako ng system in which na yung nung 2018 na yun mali-mali yung mga sukat and so many things no na mali ang ginawa ko noong 2018. Then 2019 start nang nag-correct hanggang ngayon. So right now, so I have my own system na tama ang principle, no? So kumbaga parang that time gusto ko magtanim pero I want it to be very challenging. So kaya naisip ko ang aquaponics. Mm-mm. Yun. Pero that time, nung pinag-aaralan ko ang aquaponics, nagpa-practice na ako noon ng hydroponics. Alright. Kaya nung natuto na ako mag-aquaponics, sobrang easy na sa akin yung hydroponic part ng ng aquaponics. Yes po. Mm-mm. Yun. So ganon. Okay po. Kumbaga nag-self-learned lang ako. Self-study. Okay, sir. Bali, Yan. sir? Oo. Okay po. Thank you po. Oo. For po, next question, sir. Oo. Tama, kaya. Bali, next question, sir, since nasa computer engineering field kami, sir, Okay. i-ask lang po namin what type of aquaponic system po yung ginagamit ninyo, sir? What do you mean what type of aquaponic system? Type ng okay, there are two types ng aquaponic system Yung isa using the DWC or deep water culture in which na yun yung gumagamit tayo ng yun yung gumagamit tayo ng filtration o several stages of filtration at saka ng DWC grow beds o yung tinatawag na deep water culture grow beds, no? So kumbaga parang ito yung mas kailangan sa mga leafy greens. Now another one naman is directly dun pumapasok yung tubig. Dinadirect na yung tubig dun from the fish tank, diretso na kagad dun. Yun yung tinatawag na media grow bed o gravel grow bed. So puro graba ang nandun. Walang lupa dun, puro graba. So ang mga tinatanim dun, yung mga vine crops or yung mga fruit-bearing crops, no? Yung mga malalaki. So doon hindi na tayo gumagamit ng several stages of filtration. So yung mga gravel na mismo ang nagko-convert sa mga dumi ng isda para maging nutrients sa mga halaman. So pareho kong ginagamit yun. If you're asking kung yun ba yung tanong mo about sa type ng aquaponics. Yes po. Hmm. Yan. Bali, okay, sir. Medyo na naman po namin, sir. Okay. Naman po namin, sir, yung nyo. Mm-hmm. By the way, saang lugar kayo? Actually, sir, po kami? From STI Fairview po. Mga computer engineering students po kami, sir, ng STI Fairview. Third year po. Saan bang STI Fairview? STI Sa Lagro? Yes po, bago po mag-Lagro, Regalado po. Yung Regalado Highway, sir. Oo, bago pumasok ng Lagro yan, di ba? Yes Tama po. ba? Opo, Yun yan? along the way lang, sir. Okay. Yes po. Oo. Okay. Sige, go ahead. Let's proceed. Sir, for the next question, sir. Teka lang. Sa grupo nyo, ilan kayo lahat? 4, sir. 4 kayo. Okay. Sige. And then, sige, let's proceed. So, sa number 3 na tayo, no? Tama ba? O meron kayong gustong i-clarify sa number 2? Actually, sir, okay naman po. Nililist down rin naman namin, sir, yung mga Oo. nakukuha namin, sir. Yes po. Okay, sige. Sige, go ahead. Okay, sir. Wait lang, sir. Okay na to. Bali systems and setups naman po, sir. Next question. Can you explain, sir, how nag-work yung system niyo from fish tank to plants, sir? Okay. First, sa fish tank, no? So kinukuha natin yung tubig doon. No? Of course, sa fish tank kasi doon natin nagpinapakain yung mga isda, no? Doon din sila dumudumi.
So, doon natin kinukuha yung tubig, yung maruming tubig, dinadala natin sa several stages of filtration. The first stage will be the mechanical filter or kahit hindi dun sa kasi sa mechanical filter doon natin dinudurog-durog yung mga dumi ng isda o yung mga sludge, no? Tapos may separator din doon. Kung saan doon sa separator yung mga malalaking dumi na hindi na natin kakayanin na i-convert para maging nutrients o yung mga sobra talagang hinihiwalay natin yun. And then yung mga maliliit, daraan sila sa first stage of filtration, second stage of filtration, hanggang sa makarating sa biofilter. Now, sa biofilter, doon na nakikreate yung mga good bacteria. Okay? Now, pagka nag-exit na yung tubig from biofilter, doon na ngayon dediretso yun sa DWC grow bed. So yung DWC grow bed is the deep water culture. No, deep water culture, nakalutang lang yung mga halaman dun sa ibabaw. Tapos yung mga ugat nila, yun yung nag-absorb ng mga nutrients. So nakalutang lang sila sa tubig. So hanggang sa lumaki sila. Ayun, so clear ba o medyo malabo? Clear Sabihin na niyo po. lang sa akin, ha? Apo, yes sir. Clear siya sir. Bali, Okay. may follow-up question lang kami sir about dun Yes. sa na-explain niyo sir. Oo. What kind of fishes po yung ginagamit niyo sir para dito sa system natin na to sir? Okay, ang na-try ko lang is tilapia at saka hito. Yun lang dalawa. Sir, Kasi mas mabilis ang access kasi dun mas madaling makakuha nun eh. okay sir. Bali, wala po ba siyang difference sir when it comes dun sa mga dumi niyo sir? Or sa mga nutrients na makukuha dito sa mga fishes na to sir? Meron naman no, ang mga hito kasi mas malalakas dumumi, okay? Okay Compared sir. sa tilapia kasi mas malalakas kumain ng hito, no? Pero when it comes sa quality, ganun pa rin naman. Hindi mo naman kukuhain lahat ng mga dumi ng isda eh. So again, dun sa filtration, yung mga sobra itinatapon natin. So hindi na natin siya nagagamit. So kumbaga parang yung mga pino lang na lumulutang sa o yung mga tipong natudurog lang, yun yung nako-convert natin. So pareho lang sila, mapahito or tilapia, pareho lang yun. Ang tanong ko lang, sir, dagdag ko lang po sa tanong. Anong feeds po Oo. yung kinakain nila? Usually, ang ginagamit ko yung yung pellets eh. Yung float, nagfo-float siya eh. Floater na yung na yon, yung mga feeds na yon. So commercial feed siya. Okay. Mhm. So kung ano yung nabibili sa mga sa mga vet supplies, yun yung ginagamit ko. Basta commercial kasi mas madali yun eh kaysa magke-create pa ako ng sarili ko. Okay sir. Thank you sir. Proceed tayo sir. Okay. Bali sir, water and nutrient management naman po. Paano niyo po nababalance sir yung health ng fish saka yung pag-grow ng mga plant na naanuhan ng mga fish sir? Kasi the more na maging healthy yung mga fish, the more na magiging sila no the more na malakas silang kumain, the more na mas magpo-produce sila ng mga waste in which na yun yung mas magagamit natin sa mga sa mga halaman o para sa food source ng mga halaman. And ang mga halaman naman kasi sila yung mga kumukuha ng mga napoproduce natin na nitrate. Kasi sa aquaponics, ang inaalagaan natin dito is yung mga
yung mga yung mga fish waste na para, for example, pag dumumi sila, magiging ammonia yon. Then from ammonia, magiging nitrite. Then from nitrite, magiging nitrate. Now, nitrate is the food source ng mga halaman. Na yun yung kino-consume ng mga plants para lumaki. Mm-mm. Yun. Okay, sir. Bali, from there, sir, when it comes sa water naman, sir, ano pong pinaka-important na parameters yung minomonitor nyo when it comes sa water, sir? Okay. Of course, the ammonia. Yung ammonia kasi, dun magi-start na kapag hindi mo naalagaan yung ammonia, sumobrang ammonia, wala ka nang mapoproduce ng mga nutrients. Kasi pagka tumaas ang level ng ammonia, mamamatay ang mga isda mo, babaho ang tubig, malalason yung mga ugat ng halaman. So it's very important na alagaan at ma-monitor ang ammonia. Hindi ka pwedeng magkamali sa ammonia, hindi mo pwede siyang pabayaan. So mamamatay ang buong system pagka na-overwhelm ng ammonia ang buong system. Alright. Okay, alright, sir. Proceeding, sir. Paano nyo po na-ensure na enough yung oxygen from both fishes po and plants, sir? Okay, as long na umiikot ang tubig, na-oxygenate ang tubig. So, pero doon sa fish tank, actually dito nagkakaroon ng pagkakaiba between tilapia and hito. Ang hito hindi kailangan ng malakas na dissolved oxygen kasi bottom dweller sila eh. Ibig sabihin mas gusto nilang nasa ilalim lang. Samantalang ang tilapia, streamlining ang tilapia. Gusto nasa ibabaw, gumigitna, paikot-ikot, malilikot ang tilapia. So mas nangangailangan sila ng dissolved oxygen dahil doon. So ngayon sa halaman naman hangga't pwede ka rin naman maglagay ng oxygen sa halaman dun sa ilalim dun mismo sa DWC grow bed. Pero sa akin kasi kahit hindi na basta ang importante oxygenated ang biofilter at saka ang fish tank. Kasi gumagalaw naman ng tubig dun sa DWC grow bed. Kasi imagine nakalutang lang yung mga halaman doon. So pagka nakalutang sila, pasok labas ang tubig. So oxygenated na rin yun. So yung amount ng oxygen na nangyayari doon is enough na para sa mga halaman. Pero pwede ka rin maglagay, pwede mong dagdagan kasi the more na oxygenated ang isang ang DWC grow bed, the more na maayos, the more na mas maigi. Sir, tanong ko lang po, sir. Follow-up lang po. Oo. Pwede po malaman Okay. kung ano pong gadget po yung ginamit niyo sa pag-dissolve po ng oxygen? Aerator. Alam niyo yung ginagamit sa mga aquarium. Pero mas malalakas For example, mga 50 watts, 25 watts to 50 watts. Parang ganon. So yung nagbabubbles, Yes. Aerator. Aerator. oo, yun. Thank you po. Okay, sir. Yung aerator mismo. Mm. Alright, sir. Proceeding, sir. Do you ever, sir, na dinadagdagan pa po ng other supplements na may additional nutrients? Yung pinapakain niyo po ba sa fish or fish waste is enough na po? Enough na yung fish waste. Wala ka nang idadagdag doon. Kasi once na naalagaan mo yung ammonia sa tamang amount niya, para makakreate ka ng nitrite to nitrate, enough na yun para sa mga halaman.
Alright, sir. Dito naman tayo, sir, sa ano po yung critical pH range na nagso-support both sa fish and sa plants po simultaneously? Hindi ko maintindihan yung tanong. What do you mean critical range? Saan po nag-range yung ano pong kumbaga ano po yung specific na pH po pH? ng dapat po na maibigay Okay. sa So water aquarium para po parameter sa pa rin. Yes, Water sir. Yes parameter. po. Opo. Okay. Sa pH kasi, always remember, ang requirement sa pH ng halaman is something like 6.5 to 6, no? 6 to 6.5 hanggang 7. Yun yung requirement sa halaman. Samantalang sa fish, kahit umabot ng 8, okay na yon. No? So nakaka-survive sila hanggang 8.5 pa nga kaya nilang makasurvive. Pero sa akin, sa practice ko, it doesn't matter pero basta pagka naglagay ka ng isda doon, at least nasa 7 yung ano mo. Usually naman lume-level ang pH 7 sa pagkagaling sa mga water concessionaires. For example, Maynilad, yan, Manila Water. Pero pagkagaling sa ilalim ng lupa o yung deep well, usually hard water yan. Paglabas niya, nasa 8 na kagad yan. So hard water ang tawag doon kasi ang hirap pababain ng pH noon. Kahit na anong gawin mo, pag bumaba yan, after ng mga ilang minutes, aakyat ulit sa 8 yan. Samantalang ang galing sa Maynilad o Manila Water, so so soft water siya. So pagka bumaba siya, kumbaga nandun na talaga siya. Kasi walang ibang elements na meron Samantalang sa deep water, maraming elements ang nandun. Mm-mm. Ayun. Okay, sir. Okay. Water ano pa rin, sir? Water system pa rin. Okay. Gaano po kadalas na dapat nasa-cycle or nare-refresh yung tubig sa closed aquaponic na system, sir? Ah, depende sa laki ng sukat ng ano mo fish tank mo pero sa akin nagpapalit lang ako ng tubig sa filtration doon sa tinatawag na separator. Doon sa separator o doon sa first stage. Kasi pagka nakita kong maruming-marumi na yon, palit na ako ng tapon na yon, tapos dagdag ako ng tubig. Kung gaano karami yung tinapon ko, ganun din karami yung idadagdag ko. So, binabase nyo lang siya, sir, real time lang, sir. Pag nakita nyo medyo madumi na po yung water, papalitan nyo na po Yes. as soon as possible. Yes. Yes, Oo. Magche-check muna ako ng water parameter. Pero most of the times hindi ko na chine-check ang bira ako mag-check ng water parameters kasi nakikita ko naman, naaamoy ko naman. So kumbaga may instinct na ako to do that. Okay, sir. Next, sir, ano po yung common causes ng nutrient deficiency sa isang aquaponics na setup, sir? What do you mean? Hindi ko maintindihan yung question. Ano yung mostly What is your question about deficiency? Plants deficiency? Yun ba yung tinatanong mo? parang sir, sa fish. Sa buong aquaponics na setup niyo, sir, ano yung like yung pinaka nagko-cause, sir? Or kung may nag-cause man po ba ng nutrient deficiency sa isda or sa either sa plant po? Okay. Nutrient deficiency. Yes po. Usually, ang magkakos ng deficiency niyan, okay, una, yung init. Okay, sir. So, pagka naramdaman ng plants mo, for example, yung sa lettuce, pagka naramdaman ng lettuce na sobrang init, lupay-pay sila. So, naapektuhan nun yung growth nila. No? So,
imbis na lumaki yung dahon nila, ang lumalaki yung tangkay. Okay, sir. Hindi naman nakakain ng tangkay eh. Yung dahon ang kinakain. Tapos mabilis na silang pumait. Pagka ganun. Kaya pagka summer, tsaka rainy season, hindi ako nagtatanim. Shutdown ng aquaponic system ko. Kasi pagka summer, sobrang init. Talagang hindi, pati yung water temperature na apektuhan pagka summer. Pagka naman tag-ulan, katulad ngayon, aaraw lang sandali. Pagkatapos wala na, uulan na. So, nangangailangan ng mga 12 hours na ilaw, no, na enough sunlight ang mga leafy greens para gumanda sila, para magumanda yung tubo. So, yun yung number one. Sir, tanong ko lang po, ano pong maganda pong water temperature po ng tubig para po sa halaman at pati na rin po sa mga isda? Gumagamit po ba kayo ng mga temperature sensor po? Actually, hindi ako masyadong technical sa temperature, kasi once na dinip ko lang yung kamay ko sa tubig, alam ko na kung makakasurvive ang isda o yung halaman. So hindi siya ibig sabihin, hindi siya pwedeng maging warm. Hindi rin siya pwedeng maging malamig. So dapat yung temperature niya is yung parang yung normal na temperature. For example, ngayon. Yes, So, araw uulan, tama ngayon ng temperature ng tubig. No? Pero pagka talagang halimbawa 3 araw nang umuulan, Humidity. ang lamig na nun. Maapektuhan na yung mga isda niyan. So, hindi lang yung mga isda, kasi kumbaga parang dun sa 3 araw na yun, sudden drop ng temperature niyan eh. So talagang mapapansin mo sa mga isda yan. And even sa halaman, okay sa halaman, pero yung roots nila, dun naman magkakaroon ng problema. And besides, pagka ganon, wala talagang araw. Imaginein mo, 3 araw na nag-uulan. Halimbawa, pagka may bagyo, so affected na talaga sila. Yes, sir. Okay, sir. Bali, yun po yung sir, sa water and nutrient management. Proceed tayo, sir, sa crops and yields, sir. Crops and Yields po. Yes yields. po. Bali, for the Okay. question po, ano po yung most common na crops na nag-grow sa aquaponic system niyo, sir? Okay. Usually, ang ginogrow ko is lettuce talaga sa DWC. Dun sa media grow bed o sa gravel grow beds, for example, nung pandemic, ang tinanim ko doon, puro basil. Puro basil. So, medyo that time kasi, I don't know, kung up to now, ang basil is pumapatak ng piso per gramo. So, sa 1 kilogram, that's 1,000 pesos. So, kaya medyo kumita ako ron. So, ngayon, sa mga crops naman, bell pepper, kamatis. Kaso yung mga yun kasi, nabibili ko na sa nabibili ko na sa palengke. Malapit lang ang palengke dito sa amin kasi, unlike ang basil, wala ka talagang mabibili nun kahit mag-ikot ka sa public market. Kasi pang culinary kasi ang mga basil eh. Yes, sir. So, sa gravel grow bed o sa media grow bed, ang itatanim mo doon lahat ng mga crop, vine crops, o yung mga tipong nagkakaroon ng sanga, yung mga parang maliliit na puno, fruit bearing crops yan. Basta't yung parang nagiging maliliit na puno.
Sa DWC grow bed naman, dun yung mga leafy greens like lettuce, mustasa, pechay, kale, yan, yung mga yan. So yun yung mga common. Okay, sir. Sa own experience niyo, sir, ano po sa palagay niyo yung personally na crop na pinaka nag-grow best po sa aquaponics, sir? Lettuce. Lettuce talaga, sir. Oo. Sabihin na natin, leafy greens. Yan, leafy greens. Leafy greens, sir. Mm. Follow up, sir, meron naman po bang mga crops na hindi po masyadong nakakapag-adapt sa aquaponics? Hindi ko naisip yan at hindi ko rin na-experience yan. Yes, sir. Palagay ko sa ngayon, hindi ko kayang sagutin yan, Okay, sir. kung anong mga crops yun. Pero kung tatanungin mo ko, okay, since ang question mo is medyo hypothetical yung question mo, no? Yes, sir. So pwede nating sagutin yan hypothetically rin, So halimbawa, magtanim ka ng puno ng papaya, kailangan malaki rin ang grow beds mo. Yes, sir. Pero kung yung grow bed mo is maliit lang, magtatanim ka ng papaya, ay baka sisirain nun yung grow beds mo. Dahil lumalaki ang papaya at saka mangangailangan siya at saka baka hindi siya mabuhay. Although sa ibang bansa, may napanood na ako na nagtanim ng papaya pero malaki yung grow beds niya. Malaking grow bed niya na talagang ang ganda ng papaya. Lumaki talaga, malalim tsaka malaki yung grow bed na ginamit niya. Ayun. So, yun, sir. Proceed naman po tayo, sir, sa sa mga naging challenges and kung paano nyo po na-solve yung mga problems sa aquaponic system, sir. Ano po yung Okay. ano po yung pinaka-common na problem na fini-face nyo sa aquaponics, sir? Okay, ang pinakamalaking problem na haharapin ng isang aquaponics practitioner is it's a continuous studies Okay, hindi nangangahulugan na gumagana yung system mo, pero sa mga first stage mo, pwedeng maging mali ang system na ginagamit mo o mali yung principle na pinapractice mo sa aquaponics. No? So lalo na sa filtration. So iba-iba yung mga yung mga kakaharapin mo na akala mo halimbawa ako ini-interview mo ko. So hindi nyo alam, marami pa rin akong pinag-aaralan pero mga na yun, mga medyo malalalim na yun. No? Na tipong hindi na siya pang beginner. Pero pinag-aaralan ko siya, nagbabasa ako, nagre-research pa rin ako up to now. Pero ang unang-una mong challenge na ma-encounter is yung tipong bakit ka namamatayan ng isda, ganyan, bakit gano'n, hindi lumalaki yung mga halaman mo. So, ibig sabihin may mali sa system. Dun sa principle, merong mali. Alright. Ayun. And may mga pest po ba na nag-harm sa mga fishes sa aquaponics niyo, sir? Yung mga common pests sa sa mga leafy greens, andun sila, halimbawa yung mga leaf miners, yan yung mga ganyan So kailangan matanggal mo kagad sila. That's why every morning chine-check mo yan. Pati yung mga isda, hindi pwedeng every other day ka mag-check kahit may nagpapakain sa isda mo. Kaya kailangan you yourself every morning and every afternoon. Yun ang gagawin mo sa kanila. Every day yan religiously. Yes, sir. Bali, when it comes sa ganyan, sir, as you said, sir, chine-check nyo po siya every morning. Ano po yung pinanga-handle nyo sa mga pest na to, sir? Like, gumagamit po ba kayo ng mga bug repellents or paano nyo po siya hinahandle, sir? So far, ganito yan. Kapag malulusog ang halaman mo, hindi sila kakapitan ng sakit. Ang kinakapitan ng sakit, yung mga mahihina.
Kaya make sure na yung mga isda mo is alagang-alaga mo at saka yung buong system mismo. Kailangan alagang-alaga mo. So pagka mataas na ang ammonia mo, ang mga halaman mo manghihina, yung mga isda mo mamamatay. So, yun lang ang ginagawa ko. Pagka nakakita ako ng peste, usually tinatanggal ko na kagad eh. Manual ang pagtanggal ko sa kanila. Hindi ako nag-i-spray ng mga Yes po. chemical spray. Mm. So since nandiyan naman tayo sa pagma-maintain, sir, ano po yung sa palagay niyo personally yung hardest part para ma-maintain yung system niyo, sir? Hardest part Yes, sir. para ma-maintain yung system. Okay, yung water change, no? Kasi ang water change, kailangan may pagtatapunan ka nun eh. Yes po. So, kailangan mo pa rin magkaroon ng mga halaman na nasa lupa kasi doon mo idadump yung mga tatapon mo na tubig. Sayang kasi kung idadump mo lang siya talaga sa kanal eh. Yes, sir. Tapos hindi lang basta gano'n, pagka naglinis ka ng filtration, so iisa-isahin mo 'yan. Isa lang naman ang hindi mo gagalawin eh, yung biofilter. Pero yung simula first, second, third, yun lilinisin mo talaga yun. As in, talagang tatanggalin mo yung mga dumi nun. Kakalasin mo talaga yun. Yes, sir. Ayun, so medyo matrabaho siya. Yun yung pinakamatrabaho. In which na pwede mo siyang gawin once a week or every other week. So, depende sa'yo. Okay, sir. Bali, almost 3 questions na lang to, sir, no? Konti na lang din po yung oras namin, sir. Okay. Sa experience niyo, sir, nag-face na po ba kayo ng issue about water circulation or mga pump failure, sir? Pump failure. Yes po. Oo, nangyari na yan. No? Yes, sir. Paano niyo Kaya- po siya hinandle, sir? Pump failure, yung submersible pump. Pagtingin ko, hindi na siya gumagana. Kaya you have to make sure na quality yung submersible pump na gagamitin mo. Sa bagay, madadali lang naman ayusin yun eh. No? Usually, magnet lang yun. Yung nagpapaikot sa propeller Yes, sir. para mag-pump yung tubig. Magnet yun. Hindi mo mapupuksan. Sealed tight talaga yun. Yung buong yung buong makina na yon, yung isang buong device na yon, naka-sealed yun. Kaya kahit nakalubog sa tubig, hindi papasukan ng tubig yon. And then, ang nagpapaikot doon is magnet. So minsan nalilihis yung magnet na yun o nalilihis yung propeller na yun, yung parang pinaka-rod niya, nalilihis yun. Kaya hindi na iikot ngayon yung propeller. So minsan sa sobrang dumi nangyayari yun. Okay, sir. For next, sir, how do imbalances, sir, like yung overfeeding ng fish or yung underfeeding, paano po siya nakaka-affect both sa fish health saka sa pag-grow ng plant? Okay, yung pagka-overfeeding ka, makikita mo mga after 15 minutes, mga lumulutang pa yung mga pagkain, hindi na nakain, hindi na naubos ng isda. Overfeeding na yon. Kailangan pagka pinakain mo sila, wala pang mga 1 minuto, dapat mauubos nila yon. So, ang mangyayari niyan, tataas ang ammonia mo. Imbis na maglilinis ka ng once a week lang, magiging twice a week pagka ganun ang ginagawa mo. Paano siya nakaka-affect? So ang mga isda mo, manghihina yan kasi tataas ang ammonia eh. So ang mangyayari, ang gagawin mo lang naman dyan is lilinisin mo ulit. Magtatapong ka ulit ng tubig. Kasi pataas ang ammonia spike niyan. Very deadly yan sa mga fish. Hindi lang yun, pero syempre, yung mga sobrang dumi, makakaalpas na yun hanggang sa makarating na yun sa DWC grow bed,
So kakainin ngayon ng mga ammonia yung ugat ng mga halaman. So hanggang sa makikita mo magkukulay brown na yon. So ibig sabihin hindi mo naalagaan yung system mo, nakaligtaan mo ng halimbawa, no, nakaligtaan mo ng mga ilang araw na hindi mo siya nalinis. Oh, masisira yung cycle o yung system mo. Sir, follow up ko lang po. Paano niyo po mini-measure yung ammonia at nitrate level po ng tangke niyo? Gumagamit po ba kayo ng mga sensor? Yes, hindi sensor ang ginagamit ko. No, although yan yung ginagamit ng mga yan yung parang pinaka-project nyo Yes, sir. para magkaroon kayo, para ma-monitor nyo, no, yung Opo, nutrient monitoring. ma-automate nyo yung mga yung water parameters. Pero ako kasi ang gamit ko is yung old school pa rin na yung may yung chemicals na may mga drop API. Ang gumawa nun API eh. So makikita niyo yun, nabibili yun sa Shopee, freshwater master kit. So kasi mas accurate kasi yun eh. Ngayon, may mga estudyante rito na gumawa na rin ng ganyan. Tapos tinry namin, halos konti lang ang diferensya. Oo. Maganda pa rin po pag Mm-mm. manual po. Manual. Oo. Okay, sir. For ito sir, last question na po, sir. Okay. Ano po yung mga signs na nag-i-indicate na yung fish is nai-stress po? Or paano po nakaka-affect ito sa plants pag stress ng fish? Pagka-stress ang fish, actually, halimbawa sa tilapia, yung mga tilapia nasa ibabaw lagi. So parang huminga sila sa ibabaw, hinga sila ng hinga sa ibabaw kasi sa ilalim, wala na silang makuha na dissolved oxygen. Dahil mataas na ang ammonia. Yun yung ibig sabihin nun. No? So still, yung mga diniscuss ko kanina, ganun pa rin yun. No? And sa sa hito naman, makikita mo yung iba parang mga nakatayo sa tubig. Ibig sabihin, indication yun na tipong may sakit na yung hito o kaya sa hito makikita mo mga nagkakaroon na sila ng mga mga spot sa balat nila kasi walang kaliskis ang hito eh. Yes. Walang kaliskis yan. No? So nagkakaroon sila ng mga what they call this, parang fungus. Yan, spot na puti. Tapos yung mga balbas nila napuputol. Ayun. So, yun yung mga indications na tipong nai-stress na yung mga isda mo. Ngayon, same. Pagka mataas ang ammonia, ang ma-overpower ng ammonia yung ibang mga nitrifying bacteria to the point na hindi na makakagawa ng nitrite to nitrate at hindi na rin wala na, kumbaga parang wala ng mga good bacteria na doon sa system o doon sa biofilter. Bali, yun sir, that concludes yung questions namin, sir. Maraming salamat, sir, sa pagbibigay po ng time sa amin, sir. If ever, sir, baka pwede po kami bigay na kahit maliit na amount lang po ng donation, sir, for aquaponics, sir. Okay lang po ba, sir? Ano yun? Sabihin mo sa akin. Bali kung pwede po kami mag-offer ng money, sir. Para Money? Yes po, for parang pasasalamat lang po, sir. Appreciation lang po sa binigay niyong time para sa amin, sir. Okay, ganito.
kailan ang deadline nyo ng submission niya? November. Hindi kasi may thesis. Kailan? Kailan kayo graduate? Kasi yan ang basehan nyo for graduation, di ba? Parang yan yung parang pinaka-thesis nyo or project. Yes, sir. Bali kasi ngayon, sir, since nasa midterm pa lang po kami, magkakaroon lang po kami ng sir, title defense na tinatawag, sir. This po siya, sir? September ba? Third week? Before. Either sir, late September po or first week po siguro ng October, sir, for title defense. Ah, Pero in overall, sir, Mm. pag yung buong year po namin, sir, hanggang makatapos, around 2026 po or 2027, sir. anong month? Anong month ba tayo? Graduation nila. June. Around June, sir. Ganun po. June. Yes po. Okay. Pero pero hanggang kailan yung subject nyo o yung project nyo na yan o yung thesis nyo na yan? Hanggang Kailan ang final? hanggang sir, hanggang fourth year po namin ng first sem, sir. So baka mga hanggang Kailan yun? 2026. Okay, ganito Yes, sir. na lang. Ganito na lang. Kung sakali na kailanganin nyo itong itong system ko, kasi ngayon ko pa lang ngayon pa lang ako mag-start na mag-recycle ng tubig. Ang problema kasi ngayon is La Nina eh. Yes, sir. Opo. Ang La Nina, napakalaking impact niyan sa sa agriculture kasi halos wala talagang sunlight, no? So pero susubukan ko pa rin na pero basically pag summer hihinto na ako niyan. Yes. Humihinto ako pag naramdaman ko na naapektuhan na yung tubig, yung temperature ng tubig, humihinto na ako. No? Ngayon, ganito na lang, basta't kailanganin yung system ko para testingin yung mga parang anong tawag nyo dyan, yung mga ginagamit yung mga i-create yung gadget to monitor yung water parameter. Arduino po. Kakailanganin nyo pa ba ng ganon? Possible, sir. Yes. Yes, sir. Pwede Oo. namin siya magamit. Ayun, kontakin nyo na lang ako pagka ganon. Tapos, basta't wag nyo nang intindihin yung parang donation nyo sa akin na sa ngayon, Pero baka kailanganin nyo yung system ko ng personal na talagang pupunta kayo rito, magsiset up kayo. Yes, Kasi ganun yung ginagawa ng ibang mga estudyante. yes po. Nagsiset up talaga sila. Tapos naka-video lang, no? Ang tawag dito, naka-live video sa professor nila o doon sa panel, no? Ng mga instructor o professor. So doon nila nagagamit yung yung system ko. Yes. Yun na lang yung parang paghandaan nyo kasi hindi naman dito natatapos lang yan eh. Yes po. Oo. So yun na lang, no? Basta kontakin nyo na lang ulit ako pagka mangangailangan kayo ng ganon. Yes po. Okay. Okay, sir. May pala po. Mm-hmm. Maraming salamat, sir. Sir, ano pong name nila ulit, sir? Para mabigay po namin yung tamang credit sa inyo, sir. Nandun sa page ko doon sa Aquaponics Quezon City. Okay. Hanapin nyo lang doon. Hanapin nyo lang yung name ko. Okay? Yes, sir. If ever sa future, sir, magko-contact ulit kami sa inyo, sir, pag Yes. na pupunta po kami dyan sa site nyo, sir. Yes. Oo. Bali, yun lang, sir. Okay. Maraming salamat po sa time, sir. Maraming salamat po. Okay. Thank you po, sir. Okay, sige. Okay. Bye-bye. Thank you po. Okay. Magandang hapon po. Moron siya, pre. Hindi, moron hindi technical yung side niya, pre. Sobrang makikita mo yung manual lahat ng ginagawa, hindi natin kailangan ng ganun eh. Kaya nga eh. Hindi natin kailangan ng ganun eh. Paano yan gago? Paano Doon, may parang- automate yan? Tangin yung system. Yung MCU lang naman kasi na natin, pre. Hindi naman talaga yung
yung kailangan yung mga label na pH level ammonia. Hindi naman natin kailangan na ni Bri, sukatin ng automated eh. Ano yun, pre? May sensor ba na nag-ano yun? Kasi wala eh. Sa Yun kanya, nga eh. sagot niya wala eh. Wala nga talaga. Di, I mean, hindi sa wala, pre. Siya kasi, inaano niya, hindi niya minimeasure. Hindi niya minimeasure yung mga ammonia, yung water measurements niya. Pero baka possible na meron. Meron pre yung tag-ano yung, kasi nagtalaga ng isda dati. Isda. Tapos susukatin Oo, mo. Meron yung yung pre yung papel. Ganun. Pwede tayong gumamit pa rin ng ganun, pre. Meron natin yung automated. Yun nga pre, lang. Kasi yun yung thesis Yun kasi yung natin eh. thesis natin, pre. Hindi. Marami tayong ibabago dun. Hindi, i-report natin kay sir. Pwede yung iba lang yung may gagamitan ng MCU. Kasi yung iba hindi na manual na. Gaya yung sinabi niya sa ammonia. Tayo na. Paano natin ano yun, di ba? Yung pre, hirap sukat mo. Manual na yun. Kumbaga, lalagyan na natin yun sa mga limitation. Oo, yun yung Ang limitations pwede natin. natin ilagay pre, yung ano lang, Ano tayo, dalawa lang. yung temperature. Yun, pwede Madali lang yun. yun, temperature. Temperature controller, Oo, no? controller lang Yun, yun. pwede yun. Hindi siya controller pre. Sensor lang Sensor talaga. lang literal. Parang temperature indicator lang. Ganun. Oo, saka pwede natin iba kasi mahalaga yung temperature yun Oo. sa components, pre. Pwede Pwede natin natin- sabihin yun na, Malamig. kasi baka sabihin nila, sir, hindi naman natin necessary kasi hindi naman ganito yung ano yun. Pero sabihin natin, sakop ng Wala study rin yan, silang sir, alam na, dyan eh. na importante Sila, to sir, sa ano, sir, eh. Saka yung Mas sabi may niya alam nga, diba, tayo. ang pinaka-biggest na kalaban Oo. niya is yung Water. weather. Yung weather, oo, yung Tsaka yung- temperature. Yung pinaka nahihirapan siya, yung problema, Yung tubig. pagpalit ng tubig. Pagpalit ng tubig. Pwedeng yun na lang yung ano natin, no? Ano yung automated? Hindi kasi mahirap pwede i-automate yun eh. automated yun pre kasi sinusukat talaga eh. Oo. Yun nga rin kasi. Di, or pwede What natin, if, pre, yung pump nakakonect sa ano, tapos kunyari, kailangan na palitan yung tubig. automatic, siyang yun nga rin yung matatanggal, sinasabi ko, tas pre. maglalagay na lang ng tubig dun sa Pwede- nakakonect sa Oo, pwede bang nadedetect niya kung Pwede ilang kaya liters yung napasok doon? Kasi same liters lang naman Kunyari, ipapasok mo eh. Oo. O kung anong liter Diba? yung nilaglag mo, yung i-drain natin, ganun din yung liter na Paano ipapasok kaya yun? natin. Diba? Ganun lang din naman, hindi naman natin babaguhin Pwede yun eh. natin yung Ang gagawin,